Good morning po sa lahat. Mapagpalang umaga. Tayo po ba'y pinagpala ng Diyos? Tumayo tayong lahat, purihin ang Panginoon. Glory to God. Ano man ang pinagdaanan natin, ito nakaraang linggo, ay tunay po na ang Diyos pa rin ang siyang pumatnubay sa atin. Sabi po ng mga talata sa awit 136, talatang 1 hanggang 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. Purihin ng Diyos, tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, salita niyo'y kalakasan namin. Nagsasaad, Panginoon, na ang pag-ibig niya'y tapat kailanman. Kayo, Diyos na amin po, Panginoon, pinasasalamatan sa araw na ito. Dinadakila, niluluwalhati, Diyos na may lalang ng langit at lupa. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, buong pakumbaba kami, Panginoong Diyos, na lumalapit. Kayo'y banal, kayo'y mabuti, kayo ang may lalang ng lahat ng bagay. Nawa, O Diyos, makita niyo kami, Panginoong malinis sa inyong harapan. At karapat dapat mag-alay ng papuri at pagsamba sa inyong harapan. Lord, salamat. Patuloy po kami, Panginoon, nagpapakahayag ng pasasalamat sa inyong harapan. Salamat sa inyong pag-iingat. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagtugon ng aming mga pangailangan. Banal na Espiritu, pagharian niyo po ang gawain ito. Pagharian niyo po ang aming mga puso. Na kayo lamang, O Diyos, ang itaas at parangalan. We believe in the power of the name of the Lord Jesus. Oh Lord Jesus, you are great. You are the King of kings and the Lord of lords. Your Spirit is in our midst, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami na nananampalataya at nananalig sa inyo, Panginoong Yesus. Kayo ang aming tagapagligtas. Kayo po ang aming manunubos. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kaligtasan at pangakong buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig niyo sa amin. Lord, we declare in your presence, O God, that we are victorious in the name of Jesus. Kami mananagumpay, Panginoon. At ang araw nito ay pinadakila niyo na, O Diyos. Sa inyo lamang, Panginoon, ang karangalan, papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng amin. Amen. Amen. Hallelujah. Maganda at pinagpalang umaga sa atin lahat, lalong-lalo ng ating dakilang Diyos.
We are blessed that we are here, mga kapatid. Blessed na blessed ba kayo ngayong umaga na to? Amen. Amen. Kaya bago ang lahat, palakpakan natin ang ating Panginoon. At i-welcome natin ang bawat isa. Magkamayan muna tayo, mga kapatid. Amen. Tunay nga ang Panginoon ay narito sa oras na ito, nasa ating kalagitnaan. Kaya sa oras na ito, bago ang lahat, meron na akong babasahin sa awit 100 verse 1 and 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sama-sama natin purihin, sambahin ang ating Panginoon at awitin natin sabay-sabay, ako'y magpupuri. Tunay na sa oras na ito ay purihin natin ang ating Panginoon. Gamitin natin ang ating paa, kamay sa pagpupuri sa Kanya. Dahil siya lamang ang ating katagpo ngayong oras na ito sa Kanyang bahay panambahan. Amen? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Pupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang niligtas ang mga api. Magpupuri lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang niligtas ang mga api. Magpupuri lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Yes, Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.
kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinapala ng lumusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Yes, Lord. Pinatawad, pinagpala ng luhusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord. Ikaw lamang ang Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Kaya sama-sama kaming magsasaya, oh Lord God. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Na muli, O Lord God, sama-sama kaming magsaya, O Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Ngayon, mga kapatid, atin sambahin ang ating Panginoon. Namnaman natin lahat ang mga lyrics, ang salita lamang ng Panginoon, ang ating santigan. Sa Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Jesus. Sa gitna ng kadiliman. Yes, Lord God. Liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko, yes, sulod salita mo. Salita mo,
mundo ay kahirapan, sa yaman ko ay sa iyo matagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, Lord. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan mo. Yes, Lord. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo matagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan mo. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, salita mo, panghahawakan ko. Panghahawakan namin, Panginoon, ang iyong salita, Lord. Jesus, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan. Salita mo, salita mo, panghahawakan ko. Jesus, salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan. Salita mo ay nararanasan. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan. Nararanasan ko. Yes, Lord God. Oh, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, walang mahirap sa'yo, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, walang mahirap
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking, yes, Jesus. Higit sa aking Kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, yes, Lord. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon. Walang mahirap sa'yo, Lord. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang sa'yo. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Purihin
kadakilaan mo. Kadakilaan mo, Diyos. Isisigaw namin, Panginoon, ang kadakilaan mo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Alam po namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, pinagpala mo, Lord God, ang iyong mga anak na naririto, Panginoon. Lord, kung sino man, Lord God, ang iyong mga anak na may karamdaman, Lord God, ipatong mo yung pinagpalang kamay, Lord God. Heal them, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Pagalingin mo, Lord God. Pagpalain mo naway ang lahat inyong mga anak, Panginoon. Ganon din po, Panginoon Diyos, ang mga anak mo na wala rito, Panginoon. Extend your more blessings sa kanila, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Lord God, we claim, Lord God, the victory, Panginoon. Oh, hallelujah. Ang victory, oh Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, bless this church, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, oh Lord God, ang simbahan na ito, Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ikaw, Lord God, ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang tunay na Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon Diyos. Walang mahirap sa iyo, Lord. Oh, hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sisigaw na rin, Lord God. Ang kadakilaan mo. Ang kadakilaan mo, Lord God. Dahil alam po namin, Lord, ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Oh, hallelujah. Ikaw lang ang Panginoon, Jesus. Yes, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Bless this congregation. Lord God, pagpapa, Lord God, ang pagpapala, oh Lord God, physical, emotional, spiritual, financial, Panginoon. I-claim mo, Lord God, ang katagumpayan, Lord. Oh, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, Lord God. Lord, sa oras na ito, muli kami nagpapasalamat sa iyong ginawa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ang inyong ginawat sa oras na ito, Lord God, sa amin, magkakapatid. Pagpalain mo, Lord God, ang aming gawain, Lord God. Oh, Lord Jesus, ang iyong salita, Panginoon, baon-baon namin, O Lord God, araw-araw, Panginoon. Lord God, we're blessed, O Lord God, that we are here, Lord. Pinagpala mo na kami, Panginoon, sa kaming pag-aawitan pa lamang, Panginoon Diyos. Lord, naramdaman po namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Kaya muli, Panginoon Diyos, maraming salamat sa oras na ito, Lord God. Sa iyo lahat ang kapurihan, pagdakilat, pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Oh, hallelujah. Makaupo na tayo, mga kapatid. Sa pong magandang umaga po sa lahat, mga kapatid.
At ganun din po yung ating po mga kapatid dyan po sa online. Binabati po namin kayo ng Happy Sunday. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sa umagang ito, tunay po ang Diyos ay napakabuti niya. Bakit po? Dahil napaganda po ng ating panahon. At tayo po ay nandito. Mapalad po tayo dahil nandito po tayo ngayon. Nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Amen? Amen. Mapalad po tayo dahil malakas at masigla. Amen? Kaya po palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Unahin ko po muna ang announcement po, mga kapatid. Ay mamaya, Women's with a Mission. Kung naalala nyo po, sino po ang sasama? Lahat po ng Women's. Mamaya po, pupunta po tayo sa ating pong Heritage Church. Lahat ng Women's. 2 p.m. po doon. Nawa po lahat ng mga mothers po dyan, mga ladies po dyan, ay sumama po mamaya dahil maganda po ito. 2 p.m., doon na po tayo. At doon po sa hindi pa po nakapag-share ng 150 po ating share po doon para po sa ating pong pakikibahagi sa Women's with a Mission. At sa March 30 rin po, ang mga kabataan, meron po silang fellowship, youth fellowship po, 3 p.m. dito sa church. Tulungan po natin sila sa magitan po at pag-invite ng mga kabataan, mga kapitbahay po natin na hindi pa po nakadalo dito. Tulungan po natin ang mga young people sa magitan po ng pag-invite at ipag-pray din po natin na magiging matagumpay patuloy yung pong gawain ito. At ang water baptism po natin, mga kapatid, kung inyo pong malala, ito po ay April 19. April 19, Saturday po ito, Saturday. At gagawin po natin ito malapit lang. Diyan lang po sa Alejandra. Diyan lang po tayo. Walking distance lang. Di na po kailangan ng transportation. Kasi isa po sa problema po natin kapag meron po tayong mga ganitong klaseng activity, dun sa malayo, ay yung pong sasakyan plus yung gastos. So, hindi na po tayo gagastos ng malaki, magbabaon lang po, kanya-kanyang baon, at bawat isa, mag-share lang po ng 80 pesos. So, magaan po yan. 80 pesos, makakapag-swimming na kayo dahil meron pong swimming pool doon. At para po doon sa gustong magpabaptize, alam ko po na meron pong hindi pa po baptized dito at kung gusto niyo po magpabaptize or wala pong bayad yon, libre po kayo para po dito sa April 19. So kung hindi pa po kayo decided na magpabaptize, pwede po kayong lumapit po sa ating pong pastora para po ma-share po sa inyo yung pong kahalagahan po nito. Amen po ba? Amen? So pwede po kayong magpalista, maring sa akin, kung doon po sa gustong magpabaptize. Ayan, April 19. Tapos April 20, ito po yung pagkabuhay na tinatawag, Sunday. Wala po tayong gawain dito. Bakit po? Dahil tayo po ay makikijoin po tayo sa Heritage. Anong oras? 5 a.m. Madaling araw po, doon po tayo magwo-worship. Ito po yung, di ba Holy Week po yan, yung isang linggong yan. Then Sunday, ito yung tinatawag na pagkabuhay. So, Sunrise Fellowship po ito, doon po tayo sa Heritage. Madaling araw, gigising tayo ng maaga, then pupunta tayo sa Heritage. Meron pong kasamang kape at pandesal. So, kaya po, Sunday po yun, wala po tayong service po dito. Amen? Tandaan nyo po yan, April 20. Sa April 20 pa. So, ang ating pong, dahil po dyan, mga kapatid, dahil marami po tayong gagawin, at kasama na rin po yung water baptism na binanggit ko kanina, so, kailangan po magiging malalim po sa atin yung, or nauunawaan po natin yung salita ng Diyos at kailangan po na bawat mananampalataya ay equip or tayo po ay sa salita ng Diyos. Ang ating pong gawain ay magsisimula na po sa 9 o'clock ng umaga. Hindi na po 10. Starting po April. So, ang ating paggawain, mag-start na po tayo ng 9. Maaga po ba ang 9? Hindi po siya maaga. Ang iba po, nag-start po ng 8. Di po ba?
Iba po, nag-start po ng 7. So, hindi po siya maaga. Tama lang po yung oras, 9 o'clock. At dapat po, ang araw ng Sunday ay ibigay po natin ito para kay Lord. Kung naalala niyo po yung mga gawain natin ng mga nakaraang years, 9 po yung start natin kasi meron po tayong Sunday school. Tinuturo po yung karagdagan sa Word of God. Bakit kailangan? Dahil po, kailangan po ng lahat ng mananampalataya na maging malalim po sa salita ng Diyos. At hindi lang po yan para sa ating kalakasang spiritual, kundi yan po ay magagamit din po natin para i-share po natin yung salita ng Diyos sa ating pong kapwa. Dahil po, ang blessings, yung pagpapala, ay hindi lamang po para sa atin. Dapat ibahagi din po natin yan sa iba. Kung nakakalimutan po natin, alalahanin po natin yung sa Mark chapter sabi po, chapter 15. Okay, Mark chapter 16 verse 15, ang sabi po, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Magsiyaon nga kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So atin po yung tungkulin, mga kapatid, baka po nakalimutan po natin, kung tungkulin po natin yan na i-share sa ating pong kapwa. So malapit na po tayong magkakaroon ng cell group sa ating po mga bahay-bahay. Tayo po ay magkaroon po ng mga cell group or day group o kung anumang group yan, mga kapatid, para po sa kapurihan ng Panginoon. So yung ating pong gagawin dito every Sunday, yung ating pong pag-aaralan dito every Sunday, yung maririnig po natin dito every Sunday ay magagamit po natin yan para po sa ating pong mga gagawin sa mga susunod na mga months. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, the last announcement ay yung ating pong DVBS. DVBS po natin ay gagawin po natin sa May 19 to 24. May 19, buong ano po yan, buong linggo. Then, ang graduation ay Sunday, katulad na ginawa po natin last time. At yung target po natin dito na mga students ay 100. So, ibalitan nyo na po sa inyong mga kapitbahay, sa mga batang maliliit, mga lalaki, at lalaki din yan pag magiging young people din po yan. So, DBBS po, marami po mga teachers magpapagamit dito. Amen? Pag-pray mo natin yan, na tayo maging kabahagi, mag-share na kung ano man ating maiambag, may tutulong para po dito sa ating pong Daily Vacation Bible School. Okay? So, nawa po, naunawaan po natin yung ating pong mga announcement. At ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa ating pong pagbibigay. Okay, sa ating pong pagbibigay, i-ready po natin ang ating pong mga handog at ikasampung bahagi. Buksan po natin ang ating pong banal na kasulatan sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, ganito pang sinasabi. Now, this is he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows generously, that the blessings may come to others, will also reap generously and be blessed. Let each one give thoughtfully and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in his gift. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come in abundance to you, so that you may also always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. Tatapos sinasabi ko na ang naghahasik ng bahagya ay nagmag-aani naman ng bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo
upang kayo ay mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana ang bawat mabuting gawa. Tunay po na ang nagbibigay na masaya, hindi mabigat sa loob, ay pinagpapala ng ating Panginoon. So yung pong ating mga handog at ikasampung bahagi, ating po itong dalhin na meron pong siyempre pag-ibig kay Lord at magaan po sa ating pong mga sarili. Dahil po, sabi po niya, i-bless po ni Lord, i-bless niya ang sino man na nagbibigay ng masaya. Amen? Praise God. So, ayan po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Idalangin po natin ang ating po mga handog at ikasampung bahagi sa Panginoon. Amang banal, Diyos na mahabagin, pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Lord, sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Narito po kami, Ama, ay magdadala ng aming po mga handog at ikasampung bahagi sa iyong harapan. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mga bagay na ito yung pagpalain. Nawa po, Lord, ay malugod po kayo sa dadalhin ng iyong mga anak. Nawa po ito ay magamit patuloy sa iyong gawain, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na i-bless mo po, Ama, ang bawat isa na narito. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat tahanan ng iyong mga anak. At ibuhos mo po ang pagpapala na siksik, liglig at umaapaw ayon po sa iyong pangako. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na kami sa lahat at patuloy mong gagawin. Ngayon hanggang mamaya, Panginoon, salamat, O God, sa iyong kabutihan at katapatan. Pinupuri ka namin, Ama. In the mighty name of Jesus, we pray and give thanks. Amen.
What a night. Open my eyes, Lord. We want to see you. Amen. Alam niyo po, yung pag-akyat ng mga bata na yan, nakakatuwa. Kahit yung hindi sumayaw, malaking achievement po niya na siya umakyat na dito. Sa susunod yan, sasayaw na. Amen. Purihin ang Panginoon. Diyan nagsisimula ang ating pong desire o naisin na makapaglingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa araw na ito, muli tayong pinalakas ng Panginoon. Amen? Glory to God! Hallelujah! Nakakatuwa po dahil meron pala ako nakaranas kanina. Sabi na isang youth, Pastora, ako rin po nakalmot na pusa, nagpa-injection. Sabi niya gano'n, Sister Janelle, tama ba? Purihin ang Panginoon. Pusa, aso. Oh, glory to God. Pero ang kagalingan sa Diyos nagmumula. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa umaga ito mga kapatid, as I meditate on the Word of God, napakaganda po ng pinakita ng Panginoon. Nang nabasa ko po ito, ay lalo pong pinasigla ng Panginoon. Na ang sabi sa John chapter 8 verse 12. Muli po natin buksan ang ating mga Biblia. And before that, let us close in prayer, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. You are great. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng ibababa niyo, Panginoon. Lord, hindi po ako karapat-dapat. Itago niyo po ako sa inyong likuran, sa inyong katuwiran, O Diyos. Kayo lamang ang maparangalan. Sa pangalan Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang tema po ay following the light of the world. Sumusunod sa liwanag ng mundo. Sino ba ang tinawag na liwanag ng mundo? Sa Aklat ng Juan, chapter 8, verse 12, ito po ang sinabi. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, Ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay, di nalalakad sa kadiliman. Napakagandang pahayag ng ating Panginoong Yesus na nagsasabing ilaw. Ang ilaw nagbibigay ng liwanag. Ang tao nangangailangan ng liwanag. Amen po ba? Lahat tayo nangangailangan ng liwanag. Lalo na po, bakit kailangan ng liwanag ng mundo, ng salibutan? Alam natin na nang nakapasok ang kasalanan, pumasok ang kadiliman sa mundo. Kaya ang mundo, ang salibutan ay nangangailangan ng liwanag, ng ilaw. Napakaganda po. Ulitin ko po ang talatang ito at lagi po nating namnamin ang salita ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, Ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalakad sa kadiliman. So Jesus is the light of this world. Siya ang ilaw ng mundo ito, ng salibutan ito. Mga kapatid, tayo pong mananampalataya ay sumusunod na sa ating Panginoon. Ngunit nais ng Panginoon patuloy tayong susunod sa Kanya. We need to follow Jesus as light of this world. So yan po ang pinahayag sa atin ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng
kapahayagan ng verse na yan. Jesus spoke to the people. Kaharap po ang maraming tao, including Pharisees, nang binanggit po ng Panginoon yan. Sinabi niya, I am the light of the world. Nung panahon na yon, ngunit yung mga tao na sinabihan niya, para bang nagkaroon ng tengang bingi, hindi narinig ang kanyang sinabi. Bagamat sinabi ng Panginoon Jesus, I am the light of this world, hindi nila pinansin yun. The visible light of the world is the sun. Yung nakikita natin liwanag ay yung araw. Yung nagbibigay ng liwanag. It is the visible light na nakikita natin. One sun enlightens the whole world. So does one Christ. Ang isang araw kayang magbigay ng liwanag sa buong mundo. Isang araw lamang po yun. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa atin, ng Kristo na ating Panginoon. Isa ang ating Panginoon, pero kaya niya paliwanagin ang lahat ng tao sa mundo. Inahantulad po, ang liwanag na yan. Ang ating Panginoon hindi natin nakikita ngayon. Pero kaya niya magpaliwanag sa buong mundo, sa lahat ng tao sa mundo. Yan po ang kaya niyang ibigay na liwanag sa atin. What a dungeon would the world be without the sun? Ang ibig po sabihin ng dungeon ay piitan. Piitan na malalim. Anong piitan o anong kulungan ang mangyayari sa mundo kapag wala ang araw? Ibig sabihin, kapag ang mundo ay nabalot ng kadiliman, mauuwi ang tao sa parang nakakulong, nakapiit ang buhay. Amen po ba? Kasi kung puno ng kadiliman, ano ang mangyayari sa buhay ng tao? So, ganun din po, without Christ, kung wala si Kristo, kung saan sa Kanya nagmumula ang liwanag, ano ang mangyayari sa buhay ng tao? Para tayo nakapiit, para tayo nakakulong, hindi tayo makakagalaw. May kulang. Yun po ang ibig sabihin. Kailangan natin ang liwanag na si Kristo. Kailangan po natin na yung dilim ng buhay natin ay mapaliwanag. At walang ibang magbibigay ng liwanag dito kundi ang ating Panginoong Hesus. Noon tayo nakakilala sa Panginoon, lahat na madilim nating buhay, nakaraan, pinaliwanag niya. Amen po ba? Pinaliwanag ng ating Panginoong Hesus yung buhay natin. Yung buhay natin before na magulo, madilim, hindi natin alam kung anong direksyon ng buhay, hindi natin alam ano gagawin kapag tayo nakakaranas na mabibigat na pagsubok. Ngayong nakilala natin siya, ngayon na natagpuan na natin ang Panginoon Hesus, lahat ng yan ay pinaliwanag ni Kristo. Lahat tayo nakaranas ng buhay na madilim. Tama po ba? Mayroong buhay na malungkot, may buhay na mapait, mayroong buhay na kabiguan, puno na kabiguan. Pero dahil kay Kristo, dahil sa ating Panginoon, tayo po ay nagtagumpay. Kaya tayo nahandito dahil sa liwanag na bigay sa atin ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo po, bibigyan natin ng diin pa yan. Ang sabi dito, men love darkness instead of light. Before, o hanggang ngayon, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos o walang pagkakilala sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, walang tunay na relasyon sa Diyos, yung mga tao na yan ay nabubuhay sa kadiliman. Men love darkness instead of light.
Ito po ay sinabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Sa Juan chapter 3 verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa salibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pag masama ang ginagawa, ibig sabihin, yon ay buhay na madilim. It is a common observation that everyone who does evil, yung gumagawa ng masama, ng mali, hates light. Totoo po ba yon? Sino naniniwala na kapag ang tayo gumagawa ng mali, nasa dilim, ayaw lumapit sa liwanag. Kapag ang isang tao nakapatay ng kapwa-tao, nakapagnakaw, or nakapanggahasa, ano lagi kinakatwiran? Kapag siya'y nahimasmasa na, nagdilim po yung aking isipan, kaya ako nagawa. Tama po ba? Naririnig natin, nagdilim yung aking isipan, kaya ako po nagawa ang bagay na yun. Ngunit, nagawa na. Nagawa na yung kasalanan, nagawa na yung kamalian. Kaya po, ang tao, kapag natutok sa gumawa ng mali, nagtatago. Tama po ba? Ayaw niya na makita siya. Ang tao na nakagawa ng mali, he will not come into the light, into this light. Hindi siya lalapit, but keep as far as from it as he can. Lalayo, magtatago. Nung nagkasala si Eva, si Adan, ano ang unang ginawa nila? Nagtago. Nahiya sa Diyos. Nagkakaroon ng guilt feeling. Tama po ba? Meron na yung inuusig na sila ng kanilang budhi. Nagtago na sila. Bakit po? For fear that his deeds will be exposed. Dahil sa takot na ang mali nilang ginawa ay mahayag. Ngunit sa harap ng Diyos, walang pwedeng magtago. Nakita pa rin si Eva at si Adan kahit sila ay nagtago. Mga kapatid, ganyan po nangyayari. Kaya nagtatago, takot. Mahahayag. Pag nahayag ang kamalian, nangingibabaw po ang takot. Takot sa Diyos. Takot sa maraming tao. Yun po. Kaya yung the light of the gospel, yung liwanag ng ebanghelyo, na dulot po ng pagpunta dito ng ating Panginoong Yesus. Iyan po ay nagbigay sa atin ng liwanag para tayo maunawaan niya na siya pala ay nagkamali. The gospel is sent into the world to show people their transgressions, para ipakita ng Diyos na tayo mga tao ay nagkaroon ng pagkakasala, pagsalangsang sa utos ng Diyos, na kamalian sa harap ng Panginoon. Walang iba po nagpapahayag na kamalian natin, kundi ang Diyos. At ito po ay gawa ng Holy Spirit. Di po ba pag nagkamali tayo, nakukonsyensya tayo? Kahit tayo mananampalataya na, hindi maaaring hindi po tayo makonsyensya kapag tayo nakagawa ng kasalanan. Amen? Why? Yung pong Holy Spirit na nasa atin ang magkukondikta sa ating kamalian. The Holy Spirit grieves. Ang banal na Espiritu po ay nalulungkot. Yung po ibig sabihin na nagkakaroon ng kalumbayan. Ang banal na Espiritu kapag tayo ay nagkakamali. At salamat, dahil kapag tayo nagkamali, dapat ang gagawin natin ay i-confess sa Diyos at tayo ay lilinisin, patatawarin. Huwag po natin itago ang kasalanan dahil ang kasalanan nanganganak at nagbubunga na hindi maganda. May consequences ang kamalian sa harap ng Diyos.
Buti pa, maganda pa po yung buksan natin ang puso natin sa Panginoon at hihingi natin ang tawad ng pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, and the Lord will forgive us. Di po ba, sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us. Kailangan ipinapahayag po, hindi tinatago ang kasalanan. Kailangan natin ipahayag direkta sa Panginoong Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon. Ganyan kadakila po ang Diyos. Lagi nagpapatawad, lagi tayong pinapatawad at nililinis sa ating pong pagkukulang sa Panginoong Diyos. Yan po ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagbabago kailanman. Hindi natitinag ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang gawa ng liwanag. Liwanag na dala ng ebanghelyo o salita ng Diyos. Na kapag naunawaan natin na tayo nagkamali, yun po ang ginagawa ng salita ng Panginoon. Pinapakita sa atin to show people their transgressions. Yung pagsalangsang natin sa Diyos ay nalalaman natin sa pamagitan ng salita niya. So salamat po, may salita ng Diyos. Salamat, may banal na Espiritu na handa pa rin magtuwid sa tao. Mahalin po natin ang salita ng Diyos. Mahalin natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin pong patuloy na paghatiin o huwag natin pong patuloy na bigyan ng kalumbaya. Kundi sa halip, magpakumbaba tayo at yung kalumbayan ng Banal na Espiritu ay muli pong sisigla sa buhay natin. Glory to God. Christ hated because sin is love. Bakit kinamuhian si Kristo, ang ating Panginoon? Dahil sa kasalanan. Meaning, mas minahal pa ng tao ang kasalanan kaysa mahalin si Kristo. Di po ba sabi sa banal na kasulatan, ang Panginoong Jesus ay pinipersecute ng mga tao, yung mga taong hindi naunawaan ang layunin ng Panginoon, kung bakit siya pinagkaloob sa atin, kung bakit siya binigay ng Ama, samantalang napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ito po ay patuloy na ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa buhay natin, napakaganda mga kapatid. Napakadakila ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. Kung maunawaan natin lubos, ano ba ang nais ng Panginoon sa buhay mo? Ano nais ng Diyos sa buhay natin? Napakaganda po. At yan po ay pinapahayag sa atin. Those who love Jesus hate sin. Nung makilala natin ang Panginoong Yesus, binago tayo ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating manunubos. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating dakilang manggagamot. Siya lahat sa buhay natin. Siya nagbigay ng pag-asa sa buhay natin, ang ating Panginoong Yesus. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating inspirasyon sa buhay na ito. Amen? Pinaka-inspirasyon po natin, si Jesus Christ, na ating Panginoon. Yan, sa Kanya tayo kumukuha ng lakas, magpanibagong lakas. Araw-araw kailangan po natin lakas na nagmumula sa Diyos. Dahil binago tayo ng Panginoon, ayaw na natin magkasala. Amen? Tayo po yung nagmamahal kay Jesus. Tama po ba? Taas natin ang kamay kung tayo nagmamahal sa Panginoon. Ayaw na natin ang kasalanan. Those who love Jesus hate sin. Amen? Iyon po tayo. Pero yung mga taong nahandong pa sa kadiliman, yun po ay hindi pa nakakalapit sa Diyos. Kaya po ang sabi diyan, men love darkness instead of light. Lalo na po kapag ang isang tao ay lugbok na sa kasalanan, patuloy nagkakasala.
Nakakalungkot po yun. People who love to commit sin or sin, they live in darkness. Praise God na handito na po tayo. We love the light of the world than the darkness of this world. Ang kasalanan po ang nagre-represent ng darkness. Hallelujah! Ang sabi po sa Book of Revelation, pagdating natin doon sa kalangitan, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng liwanag, tanglaw sa buhay, doon sa buhay na walang hanggan. Hindi na kailangan doon ng araw. Hindi na kailangan doon ng mga anumang artificial na light na naranasan natin. Artificial po yung mga ilaw na yan. Ang totoo liwanag si Kristo. Sa Kanya po nagbibigay. Kaya ang mga tao ngayon po ay marami pa ang nabubuhay sa kadiliman. Kailangan nila si Kristo para maliwanagan ang kanilang buhay. Glory, hallelujah. Napakaganda po ng pinapahayag sa atin ng mensahe ng Diyos. Pangalawa, ang sabi ng salita ng Panginoon. Live for God. Dahil alam natin na ang ating Panginoon Jesus ang tunay na liwanag. Live. Good ba yan nakalagay? God. Mabuhay para sa Diyos. Para tayo tuloy-tuloy na makasunod sa liwanag ng Panginoong Yesus, kailangan tayo ay mabuhay para sa Diyos. Dapat alam po natin ang purpose ng buhay, mga kapatid. Amen? Ano ang pinakalayo ni? Bakit ka nasa ibabaw ng mundo? Bakit ka narito? Bakit ka binigyan ng Panginoon ang pagkakataong mabuhay? We need to live for God. Mabuhay para sa Diyos. Yan po ang pinakalayunin. Tanging layunin ng Diyos ang makita niya na tayo ay sumusunod sa Kanya, nabubuhay para sa Kanya. Na sa ganon, kitang-kita po natin ang liwanag ng buhay na ito. Kapag ang tayo humiwalay sa Diyos, ibig sabihin siya ay bumabalik sa kadiliman. Yung ating mamahal sa buhay na nakakalimot sa Diyos, mga kapatid, hikayatin natin bumalik sa Diyos. Hikayatin natin maglingkod sa Diyos para makita ang tunay na liwanag ng buhay sa ibabaw ng mundo. Ganon din po, kapag tayo nabubuhay para sa Diyos, hindi lamang liwanag mararanasan natin. Ano pa po? Yung kagalakan na dulot ng Diyos. Wala nang pinakamasayang buhay, kundi ang buhay na naglilingkod kay Kristo. Ang buhay na sumusunod kay Kristo, pinakamasarap na buhay sa ibabaw ng mundo. Hindi kayang pantayan na kayamanan, hindi kayang pantayan na anumang karangyaan sa buhay, hindi kayang tumbasan ng anumang katanyagan o achievement sa buhay ang paglilingkod sa Diyos. We are only given once to live, one life to live in this world and live for God. Gamitin po natin ito, ang buhay natin, ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos at ikaw ay magiging masaya. Amen! Ano ang pagsubok yan? Masaya ka, malalampasan kung ikaw ay nabubuhay kay Kristo. Hallelujah! Glory to God! Yan po yung pinakamasarap sa buhay natin. Yung makita natin tayo sumusunod sa Diyos. Ganon din po ang Diyos nagagalak sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Kung nakikita niya, nakasunod tayo. Amen. Pag tayo ay naglalakad, tinitingnan natin kung sino sumusunod, di po ba? Tama. Minsan po ganon. Kaya naalala ko yung isang kwento. Sabi ng isang pastor, kapatid, halika, mag-Bible study tayo.
Susunod na lang ako, pastor. O yan, sumunod. Sino yung sumusunod sa kanya? Makita niya papunta Bible study, sumusunod yung aso. Joke lang po yun, ha? Kwento ng isang pastor. Sumusunod yung aso, hindi yung kapatid. Halika na kapatid, matay na tayo prayer meeting. Susunod ako, pastor. Nakita niya. Sino yung sumusunod? Yung tuta. Kapatid, kailangan sumunod tayo. Purihin ng Diyos. Diyan po nakukuha yung tunay na kaligayahan. Yung tayo nabubuhay para sa Diyos. Sabi ng 1 John chapter 1, verses 5 to 7. Ito ang amin narinig sa kanyang anak. Tinutukoy po ang ating Panginoong Jesus. Ito ang amin narinig sa kanyang anak. At ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Inilarawan dito po na ang Diyos ay liwanag. Bakit po walang anumang kadiliman? Kasi nga po ang kasalanan ay nagre-represent sa kadiliman. Ang Diyos ay banal. Amen po ba? Kaya walang anumang kadiliman sa Diyos. Tayo po lumalapit sa Diyos, kaya tayo ay naliliwanagan. Naalala po ba natin yung istorya ni Moses na siya ay nakipag-ugnayan sa Diyos 40 days and 40 nights habang nahandoon sa bundok ng Sinai? Tama po ba? 40 days and 40 nights. Na noong after na siya ay makipag-ugnayan, kinausap siya ng Diyos, 40 araw, 40 gabi, pagbaba ng bundok ng Sinai, ang kaluwalhatian ni Moses sa kanyang mukha, nagliliwanag, na halos hindi matingnan ng mga bayang Israelita. Nagliwanag. Bakit po? Yung paglapit na sa Diyos, there was an impartation of the glory of God. Nabahaginan siya ng liwanag, ng kabanalan, ng kaluwalhatian ng Diyos. So the more na ang tao po'y lumalapit sa Diyos, the more na ikaw ay magliliwanag. Amen? Ganun po yun. Kapag tayo lumalapit through worship, through prayer, through reading the Bible, nagliliwanag ang buhay mo, kapatid. Dahil ang liwanag natin sa Diyos nagmumula. Yan pa sabi, ang Diyos ay liwanag. Kaya kapag tayo lumalapit, nagiging pagpapala po tayo sa kapwa kapag tayo patuloy lumalapit sa Diyos. Nababahaginan mo ng kabutihan ang kapwa. Sabihin mo, ikwento mo ang kabutihan ng Diyos. Ipatotoo mo ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay mo. Ikaw ay nagbabahagi rin ng liwanag sa tao. Amen. Iyon po ay napakaganda. Si Moses, bagamat siya'y tao, siya ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makalapit sa Diyos. Kaya siya po ang ginawang leader ng bayan na Israel upang maging gabay at maitawid sila sa dagat. Kung anong plano ng Diyos ay para sa kanyang bayan ay mangyayari. Mga kapatid, yan po ang nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin. We need to live for God, not for ourselves. Tandaan po natin, kapag tayo napubuhay para sa Diyos, una ang Diyos, huli na yung ating sarili. Una ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Verse 6, kung sinasabi natin tayo may pakiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Yung pakikisa po natin sa Panginoon, we are one with God. Nung tinanggap natin ang Panginoon Jesus, ang Espiritu natin ay nakipag-isa sa Espiritu ng Diyos. Ngunit kailangan alisin ang kasalanan. Hindi po pwede magsama
ang liwanag ng Diyos at ang kasalanan. Kailangan bitiwan ang kasalanan. Amen po ba? Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Napakaganda ng talata po ito. Kung tayo po'y namumuhay, iniwanan natin ang mga pagkakamali. Paano po tayo magkakaroon ng lakas na iwanan ng mali ang kadiliman? Ang lakas na yan ay sa Diyos din kukuhanin. Sa Diyos magmumula. We can overcome trials, temptations. Mapagtatagumpayan natin lahat ng pagsubok at tukso sa buhay na ito kapag tayo ay nandoon sa Panginoon. Dapat po tayo mabuhay na nasa liwanag. At kapag tayo nabubuhay sa liwanag, tayo nakikipag-isa sa ating Panginoon. Nililis pa ang buhay natin ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Yesus. Tagapaglinis ng kasalanan ng tao. Dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang may kapangyarihan na maglinis po sa atin. Ang tayo hindi karapat-dapat lumapit sa banal na Diyos hanggat hindi siya nagpapalinis sa Panginoon. Kailangan maging malinis muna siya. Amen po ba? There is no darkness in God, and sin represents darkness. Kaya po, mas mahalin natin ang liwanag kaysa dilim. Iyan po ang sinabi. There is no darkness in God. Only light ang matatagpuan natin sa Diyos. Liwanag. Liwanag po sa buhay na ito. Kung atin pong i-illustrate, mga kapatid, sino po yung may lampara sa bahay? Yung ilawan. Yung sa Tagalog, gasera ba yun? Gasera. Noong araw may mga gasera pa tayo. Ngayon flashlight na po. Yung atin pong gasera, kapag pupunta tayo sa madilim na lugar, malaking tulong yung tama po ba? Kapag tayo pupunta sa madilim, makikita natin yung landas na ating nilalakaran. Ang mundo po natin ay puno ng kadiliman dahil sa kasalanan. Patuloy pa na tumataas ang kasalanan. Nakakalungkot. Pero kapag hawak natin at nahandun tayo sa presensya ng Diyos, bawat hakbang natin sa buhay na ito, hindi tayo maliligaw. Kasi may liwanag, may nagtatanglaw. Pero tingnan niyo po, dahil ang ilustrasyon na ito, yung gasera, di po ba limited lamang ang naaabot ng liwanag ng gasera? Bakit po limited? Kasi yun po ay natural light nagsiserve. Ang Panginoon Jesus ang buong liwanag. Ito po ay artificial, hindi po ba? Kung ang gasera, hawak natin, naglalakad tayo sa dilim. At ibababa natin, makikita pa ba natin yung ating, kung isasantabi natin yung gasera, makikita pa ba natin lalakar natin? Hindi na ano po. Kaya wag na wag lalayo kay Kristo. Wag bibitiw kay Kristo. Yun ang ibig po sabihin doon. Kailangan lagi tayo nakalapit sa Panginoon. Kung may kasama tayo, kung si Kristo ay ating liwanag, kailangan lagi tayo malapit sa Kanya para kitang-kita natin yung ating nilalakaran. Kapag tayo lumayo kay Kristo, ibig sabihin, pumunta tayo sa dilim. Kailangan ang buhay ng tao, tuloy-tuloy ang paglakad, sumusunod kay Kristo. Tuloy-tuloy. Wala pong paghinto. As long as you have Christ in your life, hindi lumalayo, hindi ka bumibitiw sa Kanya, nakikita mo ang direksyon ng buhay mo. Pero once na lumayo po tayo,
mga kapatid, ibig sabihin, may dilim sa buhay natin. At ayaw po natin yan. Ayaw din ng Diyos. Lalong ayaw ng Diyos na tayo ay lumayo sa Kanya. Amen? There is no darkness in God. And sin represents darkness. Ayaw po ng Panginoon na tayo bibitiw sa Kanya. Pangatlo, sabi po dito, walk in the light of the Lord Jesus. Walk in the light. Lumakad. Kapag sinabing following Jesus, patuloy po yan, lumalakad sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. Dahil siya nagsabi, siya ang ilaw ng salibutan. 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon na kanyang anak. Isaiah chapter 2 verse 5. Halina kayo, sambahayan ni Jacob. Lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Lumakad. Walk in the light of God. Follow the light of Jesus Christ. Yan po ang sinasabi ng talata ng Panginoon. Walking. In this life, we need po na patuloy. Inaanyayahan tayo lagi. Wag bibitiw, wag lalayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Naalala ko po ang sabi, kasi may binanggit po dito, nakikipag-isa ang lahat. Kung tayo nasa Panginoon, tayo yung nakikipag-isa sa Panginoon. We as church, kapag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, iglesia ito, nagkakaisa tayo, nakikipag-isa tayo kay Kristo. Amen po ba? Pero kung iglesia na ito ay hindi po nakikipag-isa sa Panginoon, mapupuno tayo ng kadiliman sa iglesia na ito. May isa pong turo si John Maxwell sa kanyang libro. Kapag ang mga mananampalataya, pakinggan po natin itong mabuti, kapag ang mananampalataya ay nagkakaisa para sa Panginoon, bumababa ang Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. Kapag hindi nagkakaisa ang mananampalataya, hindi bababa ang Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. So dapat tayo po, kapag nagkakaisa, magkaisa po tayong lahat mga kapatid. Amen? Pag nagkakaisa po tayo bilang iglesia, ibig sabihin, kitang-kita ng Diyos ang liwanag sa iglesyang ito. At kapag nakita ang liwanag sa iglesyang ito, ano pa mangyayari? Mabilis na bababaan tayo ng Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo, kumikilos. Kasi walang nakikita na anumang kadiliman. Walang nakikita na anumang bahagi ng dilim. Bababaan tayo, pupuspusin, dadalawin tayo ng Diyos sa iglesyang ito. At yan ang gusto natin. Yan ang gusto natin. Na tayo babaan ng Espiritu ng Panginoon, tayo puspusin, tayo palakasin, nagliliwanag, ang ating buhay ay magiging magandang patotoo sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Makikita ang liwanag natin bilang mananampalataya at bilang kalipunan ng mananampalataya at iglesia ng Panginoon. Let the light of this church be seen by other people. Amen? Makita ng Diyos na tayo totoong mananampalataya. Totoong lumalakad sa liwanag ni Kristo. Madali po tayong pupuspusin ng Diyos. Glory to God. Kapag tayo napuspos ng Espiritu ng Panginoong Diyos, ibig sabihin, tayo kinakasihan ng Kanya kapangyarihan. Ng Kanya kabanyalan. Ibig sabihin, ang buhay natin ay approved sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay natin ay nagiging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin noon. Kapag tayo ay pinupuspos ng Panginoon, na Kanya kapangyarihan, na Kanya liwanag,
tanglaw sa mundo ito ang ating buhay. Ang iglesia ito, maging magandang patotoo. Glory to God. Hallelujah. Jesus said, "Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Sino man sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Yan po ang ebidensya, mga kapatid. The proof na totoo tayo mananampalataya kapag tayo sumusunod sa liwanag ng buhay, si Kristo. Kung sino ang sumusunod sa ating Panginoon, siya ay hindi lalakad sa kadiliman. Malayo sa kasalanan, malayo sa anumang gulo sa ibabaw ng mundo na ito. It is not enough to look at this light. Hindi sapat na titingnan lamang natin ang liwanag or to gaze on it. Titigan ito. But we must follow it, believe in it, walk in it, for it is a light to our feet, not only for our eyes. Ang liwanag po na pinagkakaloob ng Panginoon ay hindi lamang natin nakikita o pinagmamasta, kinakailangan lumakad tayo sa liwanag ni Kristo. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. It is the happiness of those who follow Christ that they will never walk in darkness. Yan ang kaligayahan po natin. Hindi na tayo lalakad sa dilim. They shall have the light of life, the light of spiritual life in this world, and of eternal life in the future. Hindi lamang po sa buhay na ito yung sinasabi ng Diyos na liwanag. Tuloy-tuloy ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya ang paglakad natin, pagsunod kay Kristo, tuloy-tuloy na po ito, wala katapusan. Hanggang makasalubong natin ang Panginoon pagbaba sa alapaap hanggang doon in eternal life. Ang buhay na sumusunod kay Kristo, tunay po na punong-puno na liwanag. Punong-puno na magagandang bagay na ginagawa. Tapos na po yung mga wrongdoings, transgressions, wala na yun sa buhay ng mananampalataya. Yung hindi pagsunod, wala na po sa buhay ng mananampalataya yun. Ang tunay na nananampalataya at sumusunod kay Kristo, masunurin. Ulitin ko po, ang tunay na nananampalataya kay Kristo, masunurin. Amen! Sabi mo sa katabi mo, masunurin ako. Sumusunod kay Kristo. Sumusunod kanino? Kay Kristo sa ating Panginoon. Hallelujah! Follow Christ. We shall follow Him in heaven. Ang ganda, di po ba? Follow Christ. Sumunod kay Kristo. At tayo susunod sa Kanya hanggang kalangitan. Glory! Hallelujah! Hanggang kalangitan! Ang pagsunod kay Kristo, hindi lamang sa ibabaw na mundo, hindi lamang po pasamantala. It will be forever. Following Christ is following in the light of this world. Yan pa maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kinakailangan po natin gawin lahat ng mga bagay na yan. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We need to follow Christ. Hallelujah. Kung meron pang dilim sa buhay mo, kapatid, bitiwan na natin ang dilim na yan. Encourage tayo ng Panginoon na ang buhay na ito ay magliwanag sa harap ni Kristo. Meron ka bang nais na dilim na bitiwan sa buhay mo? The Holy Spirit is here. Glory, hallelujah. Meron ka bang dapat na baguhin pa? God is here. The light is here. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Meron pa po ba
The Holy Spirit is speaking in our midst. Meron ba kadiliman? Meron pang parte ng buhay natin na hindi pa natin naisuko sa Diyos. Isuko na natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Meron ba? Huwag tayo mahiya. Kung meron man, meron ba dapat isuko sa Diyos? May parte pa, may bahagi ng puso mo, ng buhay mo na madilim. Tutulungan ka ng Panginoon. Huwag ka mahiya. Narito po ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. May we call on Pastor Henry to pray po sa bawat isa sa atin, sa buong kongregasyon, tungkol sa ating mensahe. Pastor, please pray po sa mensahe ng Panginoon na binaba sa bawat sa ito'y tumimo sa puso ng bawat isa. Puri ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bilang pagsuko po natin sa Panginoon, let us raise our hand. Hallelujah. Hallelujah. God knows your heart. Wala po tayong maitago. Kung meron pa tayong ginagawang hindi tama o lumalakad sa kadiliman, ito na po yung oras upang ating pong isoko sa Diyos. Alam ang lahat ang Diyos kung ano yung buhay natin. Kaya wala po tayong maitago sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Even the numbers of your hairs, alam ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Anumang kasalanan na nagagawa namin laban sa iyo, kami ay nagpapakumbaba sa oras pong ito, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang bawat isa sa dugo ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Lord, touch the heart, touch the mind to each and every one, O God. Lord, we want to serve you, Lord God. Kaya hindi namin po naibibigay ang lahat sa inyo, O God. Dahil may pumipigil sa buhay po namin, O God. Ang pumipigil na ito ay ang kasalanan. Lord, kami ay nagpapakumbaba sa oras mong ito. Inilalapit namin ang aming pong buhay sa iyo. Lord, cover us with thy precious blood, O Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang dyablo ay makapasok sa buhay po namin. Instead, O God, ikaw ang patuloy na manguna sa buhay po namin. Ikaw ang lulukob, ang banal mong Espiritu, Panginoon. Lord, Father God, Panginoon, narito kami lahat sa iyong harapan, O God. Dahil sinabi mo, Panginoon, 2 o 3 ang nagkatipon sa iyong pangalan, naririto ka, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Kaya, Panginoong Jesus, hallelujah, have mercy on us. Have mercy on us. Lord, sinasabi ng aming pong puso, we want to serve you. We want to worship you. We want to glorify your name. Lord God, hallelujah. Ayaw namin masayang ang oras po namin, Panginoon, habang meron pa kaming hininga sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Father God, Lord,
Panginoon, gawin mo, Panginoon, O God, ang aming pong buhay, Panginoon, na makasunod, O God, sa iyong kalooban. Salamat, O God. Salamat for visiting us once again. Salamat ang banal mong Espiritu ang siyang nagbibigay ng conviction, O God. Salamat, O God. Lord, salamat sa mensahe mo, O God, sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, na kami dapat ay patuloy na nagsisilbi, O God, hanggang sa makarating po kami, Panginoon, sa iyong kalangitan, Panginoon. Salamat, O God, sa umaga pong ito. Sa iyo lahat ang kapurihan, pagdakilat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo pa isang mag-victory song, isang awit bago po tayo mag-benediction. Praise God. Isang masayang awit. Awit ng pagtatagumpay. Amen! Victory song para kay Kristo. We will follow you, Lord, wherever you are. Ay, ating awitin, pangwakas na awit. Dahil narito ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan, awitin natin lahat, tayo lahat ay umawit ng lahat ay magsasaya. Masaya ba kayo mga kapatid? Amen! Amen. Dakilang biyaya, kami binalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpalad ang lubusan. Di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsaya. Ang lahat ay masasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lang.
Kami lahat, O Lord God, nagsasaya, O Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Amen and amen. Praise. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa binaba niyo pong mensahe. At ipinaunawa niyo po sa amin na tanging kayo, Panginoong Hesus, ang ilaw ng salibutan. Lord, give us the strength to follow you, to obey you, to serve you. You inspire our life, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkilos niyo sa aming buhay. Mga kapatid, tanggapin niyo ang bendisyon na ito. Mula sa Ama, Anak, Espiritu Santo, baunin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na natanim sa ating puso sa araw na ito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon samantay makarating, ang pabor ng Diyos ay sumaatin. Kapayapaan, kagalakan, pag-ibig ng Diyos ibahagi natin sa bawat tao na nangangailangan ng pag-ibig ni Kristo. Ngayon, ang liwanag na taglay natin, taglay mo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Diyos. Tayo mananagumpay. Kaya salamat, anuman na iyong gagawin ay pagpapalain ng Diyos. Anumang hawakan ng ating kamay ay magiging kalakasan, magiging daluyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon sa bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng pagdakila, papuri, parangal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat magsabi na amen. 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 To God be the glory. Mga kapatid, kakain lang tayo, mga nanay, tatakbo sa UPCI Heritage. Eksaktong 2 p.m. po mag-uumpisa ang gawain doon. Purihin ang Panginoon.